Sa loob ng mga taon, pinanatili ni Adolf Hitler ang isang pampublikong imahe ng lakas, disiplina at ganap na kontrol. Hindi siya umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, vegetariano siya at iniiwasan ang anumang kilos na maaaring maiugnay sa kahinaan. Sa likod ng anyong iyon, may isang lalaking labis na naiintriga sa kanyang katawan, sa kalinisan, sa takot na magkasakit at tumanda. Mula pagkabata, siya'y nagdurusa sa insomnia, mga sakit sa tiyan, migraine, eksema sa balat, at isang patuloy na takot sa kanser. Ang kanyang relasyon sa mga doktor ay komplikado. Hindi siya nagtitiwala sa kanila, ngunit umaasa siya sa mga patuloy na paggamot. Subok siya ng mga tonic, enema, mahigpit na mga dieta, at mga remedyo na walang reseta. Lahat ng nag-aalok ng mabilis na solusyon ay tinatanggap niya. Nang maglaon, ang kanyang pisikal at mental na kalagayan ay hinawakan araw-araw ng mga iniksyon at mga preparasyon na tanging ang kanyang personal na doktor lamang ang nagkokontrol. Hindi siya nagtatanong kung ano ang ibinibigay sa kanya. Nais lamang niyang makaramdam ng mas mabuti upang magpatuloy. Ang pinakamahalagang desisyon sa politika ay nangyari habang ang kanyang katawan ay pinapalakad ng mga kemikal. Inilalarawan siya ng opisyal na kasaysayan bilang isang diktador, ngunit isa rin siyang tahimik na pasyente. Siya ba talaga ang nagpatakbo ng bansa o isang katawan na pinapalakas ng mga gamot ang nagpapasya para sa kanya? Morel, ang lalaking nagdroga sa pinakakatakutang diktador ng siglo. Mula sa unang sandali na lumapit si Morel kay Hitler, ang kanyang imahe ay nagdulot ng pagtanggi mula sa ilan sa mga tao sa paligid ng Führer. Mataba, may malungkot na mukha, palaging malapit sa leader at may matinding amoy, imposibleng hindi mapansin. Ang mga kilalang biograpo ni Hitler ay bihirang banggitin siya. Binanggit siya ni Fest isang beses, si Mactan hindi kailanman, at si Bullock ilang beses lang. Pati si Speer ay bihirang magbanggit sa kanya. Para sa marami, ang lalaking may puting coat ay naroroon lamang dahil sa ugali. Ngunit ang mga serbisyo ng mga espiya ng Soviet ay binabantayan siya mula pa sa simula. Sa mga ulat na ipinapadala ni Stalin, ang pangalan ni Morel ay lumabas ng higit sa 40 beses. May alam sila, laging ganoon. Ang mga namumuno ay nauurong sa mga doktor nila. Nangyari kay Hitler kay Morel, tulad kay Churchill, Mussolini, Stalin, o Mao sa kanilang mga doktor. Sa simula, si Hitler ay tumangging magpatingin sa isang doktor. Sinubukan ng kanyang pangunahing doktor si Karl Brandt na hikayatin siyang magpa-examine ng maraming beses, ngunit walang tagumpay. Sinasabi niyang kung makita ng mga tao na siya ay may sakit, babagsak ang kanyang imahe. Hindi rin niya tinanggap na siya ay suriin ng lihim. Sinasabi ni Hitler na kilala niya ang kanyang katawan at kaya niyang kontrolin ito mag-isa. Isang pangyayari ang nagbago ng lahat. Nagsimulang mawala ng boses si Hitler at inisip niyang may cancer siya sa lalamunan. Tinawag nila ang otorinolaryngologo na si Karl Otto von Eichen. Sinuri nito si Führer at natagpuan lamang ang isang maliit na bukol na walang malaking halaga. Inalis ito sa kanyang tirahan at natapos ang takot. Ngunit nagbukas ang pinto para sa mga susunod na check-up. Noong 1905, ang photographer ni Hitler na si Heinrich Hoffmann ay nagkaroon ng gonorrhea na ginamot ni Theodor Morel. Binigyan siya nito ng mga sulfamidas mula sa Budapest at gumaling siya. Mula noon, laging maganda ang sinabi ni Hoffmann tungkol sa kanya. Sinasabi niyang iniligtas siya ni Morel. Narinig ni Hitler ang mga kwentong iyon. Ilang sandali lamang, tinawag niya si Morel para sa isang kumpletong pagsusuri. Ibinanggit niya ang kanyang mga sakit sa tiyan, ang mga eksema sa kanyang mga binti, at ang kanyang laging pagkapagod. Nagreseta si Morel ng mga iniksyon ng bitamina, hormones, at glucose. Sinabi niyang kakailanganin ng 1 taon ng paggamot na may pang-araw-araw na pangangalaga. Nakaramdam si Hitler ng pagkaintindi at pangangalaga tulad ng hindi pa niya naramdaman noon. Mula noon, nagpasya siyang si Morel ang magiging doktor na kanyang pagkakatiwalaan. Nagbayad siya ng magandang halaga kay Morel at bumili ng isang magarang bahay sa Berlin. Mabilis na gumana ang paggamot. Bumuti ang mga eksema, tumigil ang mga sakit sa tiyan,
at nagsimula siyang kumain ng mas maayos. Tumaas ang kanyang timbang at naging mas energetic. Sinasabi ng mga nakakita sa kanya na parang muling nabuhay siya. Si Morel, samantalang, ay naging anino ni Hitler. Kung nasaan si Hitler, naroroon siya. Ang tawag ni Göring sa kanya ay nagsabi ng lahat, ang hari ng mga iniksyon. Tuwing may konting abala, inilabas ni Morel ang karayom. Hindi siya nagustuhan ng lahat, ngunit ang Führer ay nagtitiwala sa kanya. Ang halo na inihahanda ni Morel ay lihim. Tanging siya lamang ang nakakaalam kung ano ang laman ng bawat bote. Gumagamit siya ng mga bakterya sa bituka na ayon sa kanya ay galing sa mga espesyal na taniman mula sa isang magsasakang Bulgarian. Naglalagay din siya ng mga tabletas, kapsula, syarabe at iba pa ng hindi masyadong nagpapaliwanag. Nagsimula ng magduda ang mga doktor ng Reich. Sinabi ni Karl Brandt na siya na ang naging responsable sa kalusugan ni Hitler na delikado ang ginagawa ni Morel. Hindi nila alam kung siya ba ay isang syarlatan o isang pabaya lamang. Ang ilan ay naniniwala na nais niyang gawing dependent si Hitler. Maliwanag ang alitan kay ibang mataas na opisyal. Palihim na pinagtatawanan siya ni Göring. Tinawag siya nitong ginoo ng mga karayom at nagtatawa tuwing nakikita siyang ilabas ang kanyang maletang puno ng mga gamit. Ngunit hindi ito pinansin ni Hitler. Sinasabi niyang walang ibang nakatulong sa kanya tulad ni Morel. Pakiramdam niya ay parang ang doktor na ito ay isang tagapagligtas. Sa publiko, mariin niyang ipinagtanggol ang kanyang doktor. Sa likod ng katapatan na iyon, mayroong isang lumalalang pagdepende sa kanyang mga paggamot. Noong huling bahagi ng mga taon 30, si Morel ay naroroon na sa gitna ng bilog ng mga Nazi. Pati sina Goebbels, Speer, Heydrich at pati mga banyagang bisita ay inaalagaan niya. Siya ang nagpasigla sa buhay ng Pangulo ng Czechoslovakia na si Emil Hácha nang siya ay mawalan ng malay matapos ang matinding pressure mula kay Hitler. Tumataas ang kanyang kasikatan, ngunit ang kanyang mga pamamaraan ay lalong kinokwestiyon. Gayunpaman, walang naglakas loob na magsalungat ng diretso kay Führer. Si Morel ay ipinanganak noong 1886 sa Hesse. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya, ngunit maganda ang kanyang edukasyon. Nag-aral siya ng medisina sa Paris at pagkatapos sa Munich. Naging doktor siya ng hukbong dagat, naglakbay ng madalas at nag-alaga ng iba't ibang uri ng kaso. Tinatrato niya ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik ng may matinding discretion, kaya nakakuha siya ng mga influential na kliyente. Noong unang digmaang pandaigdig, naging doktor siya sa militar. Pagkatapos nito, nagbukas siya ng kanyang konsultasyon sa Berlin at sa kalaunan ay nakapalibot sa mga makapangyarihang tao. Ang kanyang pamamaraan ng pagtatrabaho ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya nagre-reseta ng gamot, kundi diretsong ipinapakita ang paggamot. Siya mismo ang gumagawa ng kanyang mga compounds. Mayroon siyang bahagi sa mga kumpanya ng gamot, tulad ng kumpanya na gumagawa ng Ultraceptil. May nagsasabi na dahil doon siya madalas gumamit nito. Nag-a-apply din siya ng enemas gamit ang mga halamang gamot, nagsasagawa ng colon cleanses, at gumagamit ng mga extract mula sa mga glandula ng hayop. Lahat ng ito ay karaniwan sa medisina ng Alemanya noong panahong iyon, ngunit kahit pa, ang kanyang reputasyon ay pinagdududahan. Nang piliin ni Hitler siya bilang personal na doktor, alam ni Morel na hawak niya ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Mula noong 1935, hindi na siya bumitaw. Iniiwasan niyang magpatagal ng isang araw na hindi siya mag-inject at palaging kasama si Hitler saan man siya magpunta. Sa Berghof, sa Chancellor's Office, sa Wolf's Lair, palaging naroroon. At habang binibigyan siya ni Morel ng mas maraming paggamot, lalong naging dependent siya dito. Ang nagsimula bilang isang pangkaraniwang paggamot ay naging isang araw-araw na gawain. Si Hitler ay dumaan mula sa pagkakaroon ng tiwala kay Morel hanggang sa hindi na kayang mag-function nang wala siya. Iyon ang naging basehan ng isang relasyon na tumagal hanggang sa katapusan. Ganito na buhay ang diktador na pinaka-obsessed sa kanyang kalusugan. Mula pa noong bata siya, ipinakita na ni Hitler ang patuloy na pag-aalala sa kanyang kalusugan. Natatakot siyang mamatay ng maaga tulad ng kanyang ama at iniisip niyang maaaring magkaroon siya ng kanser
o iba pang malubhang sakit. Palagi niyang ikinukwento ang mga colic na nararanasan niya noong bata na may mga episode ng diarrhea at constipation. Iniuugnay niya ang mga abalang iyon sa nerbiyos at sinasabi niyang nangyayari ito ng mas madalas kapag may tensyon sa paligid. Ang ganitong pananaw ng katawan bilang isang emotional thermometer ay sinundan siya sa buong buhay niya. Nakakaranas din siya ng insomnia mula pagkabata. Nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi at hindi makatulog muli. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang subukan ang mga natural na gamot tulad ng mga infusions o mga tableta na ibinibili sa mga botika, walang reseta. Hindi siya umiinom ng anuman nang hindi muna nagsasaliksik. Mayroon siyang mga libro tungkol sa mga halaman, alternatibong medisina at mga magasin tungkol sa kalusugan. Madalas niyang ginagamit ang sarili niyang mga gamot bago pa man niya makilala si Morel. Isa pang karamdaman na pinasan niya ng mga taon ay ang eksema sa mga binti, mga rashes, laging pangangati, balat na basag. Gumagamit siya ng mga benda, creams at mga lotion. Nagrereklamo siya na ang mga ito ay nagpapagod sa kanya. Para kalmahin ito, humihiling siya ng mga maligamgam na paliguan gamit ang mga espesyal na sabon. Minsan, tumatagal siya ng mga oras na nakalubog sa tubig. Mahilig siya sa init sa mga paa at may mga espesyal na medyas siya na isinusuot kahit sa tag-init. Kaunti at hindi masustansya ang kanyang pagkain. Iniiwasan niya ang karne. Sinasabi niyang ito ay para sa kanyang mga prinsipyo, pero pati na rin dahil hindi ito maganda sa kanyang katawan. Ang kanyang dieta ay pangunahing binubuo ng mga lutong gulay, pureys, puting bigas, tsaa at mga tuyong biskwit. Sinasabi niyang ang karne ay nagpapabigat sa kanya at nagdudulot ng hangin sa tiyan. Ang kanyang chef, si Constanze Manziarli, ay naghahanda ng mga simpleng putahe. Ayaw niya ng matapang na amoy o mga sarsa. Tuwing may isang pagkain na hindi maganda ang epekto, tatagal siya ng mga araw na hindi kumakain. Hindi niya kayang tiisin ang usok ng sigarilyo. Hindi siya umiinom ng alak. Mayroon siyang isang halos obsessive na araw-araw na routine ng paglilinis. Naghuhugas siya ng ilang beses sa isang araw. Palaging nagpapalit ng damit panloob at hinihingi niyang malinis ang lahat ng bagay. Tinatanggihan niya ang mga pabango at mga matapang na deodorant. Gusto niya ng amoy na walang anuman na nakakaabala. Mayroon din siyang isang espesyal na obsession sa kanyang hininga. Palaging may dalang mint candies. Sa kanyang mga pulong, kapag may umuubo o may nararamdamang sipon, pinapapaalis niya agad ang tao. Hindi niya kayang makita ang dugo, mga sugat o anumang bagay na lumalabas sa normal. Iniisip niyang ang mga mikrobyo ay nasa lahat ng dako. Laging nakakandado ang mga bintana, ngunit hinihingi niyang ipaventilate ang mga kwarto kapag wala siya roon. Sa kanyang mga kwarto ay may mga humidifiers at minsan mga diffuser ng mga banayad na esensya. Bago pa man niya makilala si Morel, si Hitler ay dumaan na sa maraming doktor. Walang nagtagal sa kanila. Palagi siyang nagtatanong ng mga nakakaabala na tanong. Nagrereklamo sa kanilang mga diagnosis at madalas iniiwan ang mga paggamot na hindi tapos. Tumatanggap siya lamang ng mga bagay na mabilis niyang nakakitaan ng resulta. Kung may isang bagay na hindi nagbigay ng resulta sa ilang araw, agad niya itong tinatanggihan. Sinubukan niyang mag-enemas, mga bitamina, mga espesyal na mineral na tubig, at lahat ng bagay na hindi mukhang agresibo. Gumagamit siya ng mga preparasyon mula sa maliliit na botika at minsan ay nagpapaimbita ng mga pinaghalong herbal mula sa mga herbaryo. Ang ilan ay may belladonna, ang iba naman ay mga extract ng halaman. Walang nakakaalam kung ano talaga ang iniinom niya. Tanging ang kanyang personal na katulong ang may kontrol. Palaging may kasamang first aid kit sa kanyang mga gamit na puno ng mga bote, patak, ungwento at mga kahon na may mga kakaibang pangalan. Madalas din siyang nakakaramdam ng sakit sa ulo, pagkahilo at mga tunog sa tenga. Sinasabi niyang dahil ito sa tensyon. Sa mga ganitong krisis, nagsasarado siya ng mga ilaw at ayaw niyang makita ng sinuman. Minsan, nakakaramdam siya ng double vision, pagkahilo o pamamanhid sa isang bahagi ng katawan. Hindi niya alam kung migraine ito o mas malala pa. Iniisip niyang maaring may problema siya sa utak, ngunit natatakot siyang magpatingin sa mga espesyalista.
Natatakot siyang matuklasan na may malubhang sakit. Sa kanyang mga personal na tala, makikita ang mga pangungusap tulad ng masakit ang buhay ko o ang katawan ko ay hindi nakiki-cooperate. Masyado siyang sensitibo sa sakit. Ang isang maliit na abala ay maaaring magpabagsak sa buong araw niya. At kapag magaan ang pakiramdam, parang lahat ay gumagana ng mas maayos. Binibigyan niya ng matinding halaga ang balanse ng kanyang pisikal na kalusugan at ang kanyang kakayahan na mamuno. Iniisip niyang kung walang kalusugan, hindi siya makakapagdesisyon ng maayos. Takot na takot siya sa pagtanda. Noong umabot siya ng 50, sinabi niyang malapit na siyang hindi makasunod sa hinihingi ng kanyang posisyon. Iniisip niyang unti-unti na siyang nauubos. Hindi niya kayang payagan na makita siya ng publiko kung siya'y may sakit. Hinihingi niyang kunan siya ng video o larawan lamang kapag siya'y okay na. Ang relasyon niya sa mga doktor ay komplikado. Hindi siya nagpapakita ng labis na respeto sa kanila, ngunit kinakailangan niya sila. Pumapaligid siya ng mga tao na hindi magtatangkang sumalungat sa kanya. Kung may doktor na nagsabi ng hindi niya gustong marinig, agad niyang pinapalitan. Kaya naman, ang kanyang paligid ay umiiwas magbigay sa kanya ng mga hindi kanais-nais na balita. Itinatago nila ang mga diagnosis o nagsasalita ng malabo. Walang nais magdala ng pasanin ng pagpapakita ng hindi maganda sa kanya. Ang mga ulat na nakolekta ng OSS ng psychiatrist na si Walter Lange at ang mga tala ni Morell ay nagkakasunduan na si Hitler ay nagpapakita ng klasikong kaso ng hypochondria na may kasamang mga sintomas ng chronic anxiety. Ang mga tala ni Morell, bagamat huli, ay nagpapakita na noong dekada 30, si Hitler ay may mga tunay na karamdaman, ngunit ito'y labis na pinalaki ng kanyang isipan. Pati si Morell ay sumulat na madalas ang mga sintomas ni Hitler ay walang malinaw na organic na sanhi kundi tila exaggerated nervous reactions. Sa mga dokumento ng medical na archive ay nabanggit ang isang spastic intestine, mga aberya sa pagtulog at chronic fatigue. Minsan, binibigyan siya ng gamot para makatulog at pagkatapos ay ng iba pang gamot para magising. Ang oscillation sa pagitan ng katahimikan at agitations ay mas nagpapalabo sa kanyang kalagayan. Bagamat hindi pa siya adik sa anumang substansya, nakabuo na siya ng isang psychological dependence sa mga tabletas at sa ideya ng pagiging kontrolado. Hindi niya matiis ang sakit sa tiyan. Tuwing bumabalik, humihingi siya ng pagbabago sa menu, bagong gamot at paglisan mula sa ingay. Ang kanyang mga katulong ay may mga protokol para sa mga ganitong sandali. Kailangang pababain ang ilaw, iwasan ang mga pagpupulong, magsalita ng dahan-dahan. Lahat ay umiikot sa kanyang hindi magandang pakiramdam. Ang aparato ng estado ay patuloy na gumagana pero laging nakatutok sa kanyang mga sakit. Kapag nalaman niyang may iba pang may mga katulad na sintomas, gusto niyang malaman kung ano ang iniinom nila, ano ang paggamot, at kung maaari rin niyang subukan. Minsan ipinapadala niya ang kanyang team upang magsaliksik sa mga klinikang naturalista o mga butika na nagbebenta ng mga popular na gamot. Hindi bihira na humingi siya ng bago lamang dahil narinig niyang nabanggit sa isang kaswal na pag-uusap. Sa kanyang mga paglalakad, may mga gamot siya sa bulsa laban sa sakit at stress. Hindi siya nagtitiwala sa mga pangmatagalang paggamot. Kailangang agarang solusyon. Kung may hindi gumana agad, iiwan niya ito. Ang kanyang ugali na maghanap ng agarang solusyon ang nagtakda ng kanyang relasyon sa medisina. Hindi pa siya lubos na nasa ilalim ng kontrol ni Morell, ngunit ang daan ay nakaayos na. Ang kanyang pananaw sa katawan, ang patuloy na takot niya sa sakit, ang pangangailangan niyang kontrolin ang lahat mula sa loob, ay ginawa siyang perpektong kandidato para kay Morell na mag-take over. Kailangan na lamang mangyari ang pagkikita at lahat ay nagbago. Araw-araw, nagsisimula ang kanyang routine sa isang mabilis na pagsusuri ng kanyang pisikal na kalagayan. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan, tinitingnan ang kanyang dila sa harap ng salamin at nagtatanong sa kanyang katulong tungkol sa hitsura niya. Kung napansin niyang tinitingnan siya ng kakaiba, iniisip niyang may nakikita sa kanya. Kung may mga bilog sa ilalim ng kanyang mata, ipinagpapaliban niya ang mga pagpupulong. Kung maganda ang kulay ng kanyang balat,
pumapayag siyang magpakuha ng video. Lahat ay umiikot sa kung paano siya nararamdaman sa araw na iyon. Mahigpit ang kanyang schedule. Tumatanggi siyang magising ng maaga. Kumakain siya ng magaan na agahan pagkatapos maglakad-lakad at magsasara sa kanyang opisina. Doon nagbabasa siya ng mga ulat, pati na rin ng mga magazine tungkol sa kalusugan. Nagsusulat siya ng mga reseta, nagmamarka ng mga payo tungkol sa mga halamang gamot. Gusto niya ang mga artikulo tungkol sa panloob na paglilinis. Minsan, nag-aayuno siya ng ilang araw upang mag-detox. Sinasabi niyang nagpapahinga ang katawan sa ganoong paraan. Pinagawa niya ng espesyal na banyo sa lahat ng kanyang mga tirahan. Kailangang perpekto ang pagkakalibrate ng mga gripo. Dapat may eksaktong temperatura ang tubig. Kapag hindi ayon sa kanyang gusto, nagiging iritado siya. Kailangang walang amoy ang sabon. Hindi siya tumatanggap ng anumang may pabango. Ang tuwalya, laging puti, malambot at nakatiklop ng 3 beses. Para itong paraan ng pagkontrol sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Apektado rin siya ng mga hayop. Kung may sakit ang isa sa kanyang mga aso, ipinapahanap niya sa veterinaryo na suriin ito sa harap niya. Gusto niyang malaman kung nakakahawa ito. Iniiwasan niyang haplusin ang mga hayop na may sakit. Kung may isang opisyal na bumahing malapit, tinatanggal siya mula sa silid. Kung may nagsabing may trangkaso, hindi niya ito muling makikita ng ilang linggo. Natatakot siya sa impeksyon na parang isang direktang banta. Hindi niya ito ikino-cover up. Alam ito ng kanyang mga katulong at tinatanggap nila. May mga listahan sila ng mga gamot, dieta, at mga ehersisyong pangpaghinga. Lahat ng ito ay kailangang nandyan lang. Kung siya'y nahihirapan, kailangang may malapit na upuan. Kung sumasakit ang kanyang ulo, may gamot. Kung siya'y iritado, binabago ang mga plano. Pinamumunuan niya rin ang kanyang katawan, pero mula sa pagkahumaling. Isang perpektong panimula iyon para kay Morel at lahat ng mga susunod pa. Ang kemikal na formula sa likod ng kapangyarihang Nazi. Simula nang maging regular na doktor ni Morel si Hitler, nagsimula siyang tumanggap ng tuloy-tuloy na paggamot na palaging may kasamang mga substansya. Mula noong 1936, ang mga iniksyon ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Unang mga bitamina, pagkatapos ay mga tonic, at hindi nagtagal, nagsimulang maglaman ang mga compound ng iba pang mga bagay. Iniiwasan niyang magtanong si Hitler, buo ang tiwala niya kay Morel. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang magustuhan niyang makaramdam ng mas mabuti kahit hindi niya alam kung bakit. Isa sa mga unang preparasyon na madalas gamitin ay ang Bitamultin Forte, isang halo ng mga bitamina mula sa B-complex at mga extract mula sa hayop. Ito ay ipinapahid kapag siya ay nanghihina. Gumagamit din siya ng Mutaflor, isang produkto na gawa sa mga bakterya mula sa bituka, na ayon kay Morel ay galing sa mga magsasaka mula sa Bulgaria. Sinasabi niyang pinapalakas nito ang flora at tinutulungan ang bituka. Sa totoo lang, ang ginagawa nito ay pinapanatili siyang dependent. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang gumamit si Morel ng mas malalakas na substansya, glukosa upang pataasin ang enerhiya, hormones upang palakasin ang katawan, pati na rin ang mga mix na may cocaine upang maibsan ang mga problema sa ilong at lalamunan. Bawat produkto ay inilalapat sa dahilan ng pagpapagamot ng isang tiyak na sakit. Ngunit ang kabuuan ng lahat ng ito ay lumikha ng isang patuloy na cocktail sa kanyang katawan. Ang agarang epekto ay maliwanag. Mas magaan ang pakiramdam ni Hitler. Medyo mas mahaba ang kanyang tulog, may higit na sigla at kaya niyang magsalita ng mas malakas sa mga pulong. Ngunit hindi ito tumatagal. Pagkalipas ng ilang oras, ang katawan ay humihingi ng isa pang dosis. At si Morel ay may nakahandang sunod na dosis, isang routine na paulit-ulit sa mga taon. Bawat araw ay nagsisimula at natatapos sa isang hiringgilya. Gumagamit si Morel ng mga produkto mula sa kanyang sariling botika. Marami sa mga ito ay hindi aprobado ng opisyal, ngunit siya mismo ang gumagawa at nagkokontrol. Isa sa pinakagamitin ay ang Homburg 680 na may extract ng belladonna, kasama pa dito ang strychnine at atropine na ngayon ay itinuturing na delikado. Ngunit noong panahon iyon,
ito ay ginagamit na parang mga bitamina. Hindi ito tinatanong ni Hitler. Kapag tumaas ang stress, pinapataas ni Morel ang dosis. Sa gitna ng mga desisyon pang-militar o kapag may mga mahahalagang bisita, binibigyan siya ng mga kombinasyon na naglalaman ng glucose, caffeine at amphetamines. Ang katawan ni Hitler ay naging isang eksperimento araw-araw. Walang ibang nakakaalam kung ano ang natanggap niya. Tanging si Morel lamang ang may akses sa mga botelya at mga talaan. Isa sa mga pangunahing sandali ay noong 1941 sa panahon ng Operation Barbarossa. Si Hitler ay gumugol ng maraming oras sa kama, mahina dahil sa dysentery. Binigyan siya ni Morel ng Pervitin, isang stimulant na base sa methamphetamine. Nagbibigay ito ng agarang lakas, ngunit nagdudulot ng matinding pagbagsak pagkatapos. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niyang gamitin ito. Pinapayagan siyang manatiling gising, gumawa ng desisyon at magpakita ng kontrol. Sa paglipas ng panahon, ang Pervitin ay pinagsama pa ng ibang mga substansya tulad ng Eucodal, isang opioid na ginagamit para sa matinding sakit. Kasama rin ang Coramine, isang stimulant na ginagamit upang labanan ang mga epekto ng mga sedatives. Ang dinamika ay magkakontradiksyon. Binibigyan siya ng gamot para makatulog, pagkatapos ay gamot upang gisingin siya, gamot para sa tiyan, at pagkatapos ay isang bagay na nagpapainis sa kanya. Hindi dumating ang balanse. Bawat pagbisita sa doktor ay naging pagkakataon para sa isang bagong substansya. Kung siya'y nagrereklamo tungkol sa tiyan, binibigyan siya ng bago. Kung may insomnia, isang bagong compound. Kung may kahinaan, isang iniksyon. Ang katawan ni Hitler ay tumakbo bilang isang sistema ng patuloy na pag-aayos. At si Morel ay may buong kalayaan na gawin ang anumang nais niya. Napansin ng mga katulong ni Hitler ang mga pagbabago. Minsan siya ay iritado at minsan ay pabilis ng pabilis. May mga araw na hindi siya makatayo at may iba namang araw na hindi tumitigil sa pagsasalita. Walang nakakaalam kung anong substansya ang tinatanggap niya araw-araw. Hindi siya mismo ang nakakaalam. Si Morel lang ang may tala sa mga notebook na lagi niyang dala. Sa mga mahahalagang pulong, dumadating si Morel na may dalang maletang. Kung maputla si Hitler, binibigyan siya ng gamot. Kung nanginginig, binibigyan ng iba. Ang mga desisyon ng leader ay kadalasang nauugnay sa mga iniksyon na iyon. Ayon sa ilang mga ulat, bago pumirma ng ilang mahahalagang dokumento, tumanggap siya ng kombinasyon ng mga stimulants. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Binabantayan ni Morel ang mood ni Führer sa pamamagitan ng mga iniksyon. Ang halo ng mga droga ay nakakaapekto sa kanyang pananaw. Minsan hindi natutulog si Hitler ng ilang araw. Pagkatapos, may mga araw na hindi siya makabangon. Ang kanyang katawan ay pumasok sa mga cycle ng sobrang aktibidad at pagkaubos. At bawat bagong sintomas ay tinutugunan ng higit pang gamot, walang pahinga. Laging pareho ang ritmo, aksyon, pagbagsak, pagpapalit. Sa mga medikal na dokumento, natagpuan ang mga listahan ng higit sa 70 substansya, mga bitamina, hormones, painkillers, antispasmodics, sedatives, laxatives, stimulants, antibiotics. Lahat ng ito ay dumaan sa kanyang katawan tuwing linggo. Walang ibang leader na tumanggap ng ganitong uri ng paggamot. Tanging si Hitler lamang ang may ganitong sekretong pang-araw-araw na paggamot. Hindi kailanman tinalakay ni Morel ito sa ibang mga doktor. Hindi siya humingi ng pangalawang opinyon. Ginagawa niya ang lahat mag-isa. Kung may nagtatanong, sinasabi niyang kontrolado lahat. Ngunit kahit siya mismo ay hindi sigurado sa epekto ng mga ganitong kombinasyon. Ang ilang substansya ay nakikialam sa isa't isa. Ang iba ay nagdudulot ng mga kabaligtaran na epekto. Ang katawan ni Hitler ay isang patuloy na kemikal na bomba. Ang pinakamalala, hindi alam ni Hitler kung ano talaga ang natanggap niya. Buo ang tiwala niya kay Morel. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga pangalan ng mga produkto. Kung may sakit siya, sasabihin lang niya, tumawag kay Morel. At kapag siya'y nakakaramdam ng magaan, iniuugnay niya ito sa paggamot. Ang pagkadepende na ito ay naging buo. Hindi na siya nagdedesisyon nang hindi dumadaan sa hiringgilya. Ganito ang takbo ng sistema, isang diktador sa digmaan
na pinapatakbo ng araw-araw na dosis na nagpapanatili sa kanya ng aktibo, ngunit lalapit na siya sa pagiging malayo sa kanyang natural na kalagayan. Ang katawan ay nakakayanan pa, ngunit ang isipan ay nahulog na sa chemical na circuit na ganap na kinokontrol ni Morel. Pervitin, ang pilula na nagpaloko kay Hitler at sa kanyang hubo. Bago naging ganap na dependent si Hitler, ang Alemanya ay nabubuhay na sa isang chemical na lagnat. Sa mga kalye, botika at kampo, ang Pervitin ay binebenta ng walang reseta. Ito ay methamphetamine na nasa anyo ng tabletas. Ginagamit ito ng mga may bahay para magkaroon ng dagdag na enerhiya ng mga estudyante upang magtagal sa mga gabing walang tulog at higit sa lahat ng mga sundalo. Ang Ikatlong Reich ay ginawang isang kasangkapang pandigma ang droga. Ang kumpanyang Temmler ang naging responsable sa paggawa nito. Sa loob ng maikling panahon, mula sa paggawa ng libo-libo, naging milyon-milyon na ang mga unit na nilikha. May mga ulat mula sa mataas na komando na nagsasabing ang mga sundalong gumagamit ng Pervitin ay kayang magpuyat ng mas matagal, maglakad ng mas malayo, at nawawala ang kanilang takot. Pumani ito sa mga general bilang isang taktikal na bentahe. Sa mga kampanya tulad ng pagsalakay sa Pransya o Poland, ipinamahagi ang toneladang Pervitin. Ang mismong hukbo ay nagdisenyo ng mga planong logistiko upang ipamahagi ito sa mga harapan. Ang mga tabletas ay nakalagay sa mga kahon, madali lang dalhin sa uniforme. Hindi lang ang mga mandirigma ang gumagamit nito, pati mga mekaniko, tsuper at doktor. Ang buong kagamitang pandigma ay tumatakbo sa ilalim ng epekto ng chemical. Si Hitler, na sa simula ay tinutulan ang paggamit ng droga, ay nauurong sa pagtanggap ng Pervitin. Una sa mababang dosis at kalaunan, mas madalas. Binibigay ito sa kanya kasabay ng iba pang mga substansya, minsan bilang stimulant, minsan bilang tulong upang makabangon siya mula sa kama. Hindi siya nagtatanong kung ano ito, nagtitiwala siya kay Morel. Ang hinihingi lang niya ay ang resulta. Ang epekto ay halos agad-agad. Tumaas ang mood, naaalis ang pagod, at bumabalik ang linaw. Ngunit may mga side effects din, pagkabahala, insomnia, at mga palpitasyon. Kapag ito ay nangyari, binibigyan siya ni Morel ng gamot para mapababa ito. Ang siklo ay paulit-ulit. Isang droga para gumana, isa pa para magpakalma, isa pa para makatulog, at kinabukasan pareho lang. Sa mga medikal na tala, malinaw, ang paggamit ng Pervitin ni Hitler ay hindi isang isolated na insidente. Ginagamit ito niya ng regular simula noong 1940. May mga araw na siya'y umiinom nito ng ilang beses. Minsan sa tabletas, minsan ini-inject. Ang dosis ay nagbabago depende sa pisikal na kondisyon sa oras na iyon. At si Morel ang nagdedesisyon ng lahat ng hindi kumukonsulta sa iba. Ang nakakabahala ay hindi lang si Hitler ang gumagamit nito. Ang mga opisyal ng mataas na ranggo ay tumatanggap din nito. Si Goebbels, Himmler, Speer. Ang iba ay direktang humihingi kay Morel. Ang iba naman ay nakakatanggap nito sa mga kahon mula sa Berlin. Naging bahagi ito ng pang-araw-araw na routine ng kapangyarihan. Walang nagsasalita tungkol dito ng direkta, ngunit alam ng lahat. Pagkatapos ng laban sa Stalingrado, tumaas ang pamamahagi ng Pervitin. Mababa ang moral at laganap ang pagkapagod. Si Temmler ay gumawa ng hanggang 900,000 dosis araw-araw. Mula Abril hanggang Hulyo ng 1940, 35 milyong tabletas ang ipinadala lamang sa Eastern Front. Imposibleng pigilan ang makina na ito. Sinubukan ng Ministry of Health na magtakda ng mga limitasyon. Noong 1941, naglabas sila ng isang regulasyon na nagbabawal sa pagbebenta nito ng walang reseta. Ngunit ipinagpatuloy pa rin ito ng hukbo. Ngayon, kailangan lamang ng espesyal na autorisasyon. Sa loob ng propaganda, tinatawag nila itong ang pilula ng tapang. Sa mga harapan, hinihingi ito na parang bala. Ang lipunan ay naging adik din dito. May mga testimonya mula sa mga may bahay na hindi na kayang tumigil. Mga estudyanteng gumagamit nito bago ang mga eksamin. Mga manggagawa na gumagamit nito para makapagtrabaho ng double shifts. Ang droga ay naging isang pangangailangan kaysa isang pansamantalang tulong, at ito'y makikita sa pisikal na kalagayan ng marami. Si Hitler ay nagpatuloy sa parehong pattern. Ang kanyang kalusugan ay humina.
Ang katawan ay hindi na tumutugon ng pareho. Ngunit imbis na itigil, tinataas pa ang dosis. Ina-adjust ito ni Morel ng ibang mga droga upang mapanatili ang balanse. Ang resulta ay isang hindi matatag na timpla, ngunit gumagana pa rin sa maikling panahon. Bawat pagkakataon na si Führer ay mukhang pagod, dumadating si Morel na may dalang maletang. Ang methamphetamine ay naging isa pang sangkap sa digmaan. Hindi ito lumalabas sa mga opisyal na ulat, ngunit ito ay nasa bawat desisyon, sa bawat pagmartsa, sa bawat talumpati. Kay Hitler, ito ay bahagi ng kanyang personal na routine. Kung wala ito, maraming araw ay hindi siya makabangon mula sa kama. Ang lethal na cocktail na nagpanatili kay Führer. Bukod sa Pervitin, nagsimula ring tumanggap si Hitler ng iba pang mga substansya na kasing lakas. Isa sa mga ito ay ang cocaine na ipinapahid ni Morel sa anyo ng nasal drops. Sinasabi niyang ito ay para ma-relieve ang kanyang congestion at mga problema sa sinus, ngunit nakakatulong din ito upang linawin ang kanyang isipan. Ang mga patak na una ay paminsang ginagamit ay naging regular na. Hindi ito basta-bastang mga patak. Nagtataglay ito ng cocaine na hinaluan ng adrenaline. Agad ang epekto. Nakakaranas si Hitler ng agarang ginhawa, mas malinaw ang kanyang pananalita at nababawasan ang hirap sa paghinga. Ang problema ay, pagkatapos ng ilang oras, bumabalik ang mga sintomas, ngunit mas matindi. Ipinagpapalit ito ni Morel ng isa pang dosis, kaya't ang routine na nagsimula bilang pansamantalang solusyon ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Ginagamit ang cocaine sa medisina ng mga panahong iyon, ngunit sa mas kontroladong dosis. Sa kaso ni Hitler, wala siyang external na supervision. Lahat ng nangyayari ay nasa kamay ni Morel. Walang mga tala ng eksaktong dami o dalas. Ang tanging naiwan ay ang mga pangkalahatang tala sa mga kuwaderno ni Morel. Kitang-kita ang dependency. Kapag hindi ipinahid ang mga patak, nagiging iritable siya, nawawala ang kanyang pasensya, at ayaw makipag-usap sa sinuman. Isa pang mahalagang gamot ay ang Eukodal, isang opioid na galing sa oxycodone. Ginagamit ito sa mga malulupit na pananakit tulad ng mga sakit sa tiyan na matagal nang nararanasan ni Hitler. Isang nakaka-addict na substansya, ngunit ginagamit ito ni Morel bilang bahagi ng kanyang regular na timpla. Kapag nagrereklamo si Führer ng anumang abala, dumadating ang Eukodal bilang mabilis na solusyon. Ang kombinasyon ng Eukodal, cocaine at methamphetamines ay nagbubunga ng isang epekto na tinatawag na speedball, isang halo ng mga stimulant at depressant. Ito ay nagdudulot ng matinding high at pagkatapos ay isang matinding pagbagsak. Pumasok si Hitler sa mga cycle ng euphoria at exhaustion. Minsan siya ay hyperactive, mabilis magsalita, hindi tumitigil. Minsan naman, hindi siya tumayo sa buong araw. Ipinapahid ni Morel ito batay sa nakikita niyang kondisyon. Kung may sakit si Hitler, Eukodal. Kung parang napagod, Pervitin. Kung barado ang ilong, mga patak ng cocaine. At kung wala ng epekto, binibigyan siya ng Coramin, isang stimulant para gisingin ang mga pasyenteng nasa collapse state. Ganito niya ina-adjust ang katawan ni Hitler araw-araw, parang isang makina na sirang-sira. Minsan hindi maganda ang resulta ng timpla. Kung si Hitler ay pinapawisan, may mga panginginig at palpitations. Nababagabag siya sa gabi at hindi makatulog. Kaya't binibigyan siya ni Morel ng bromides o barbiturates. Ganito niya binababa ang kanyang pagbilis. Ngunit pagkatapos nito, kailangan niyang gumising ulit. Muling magsisimula ang siklo. Ang dependency ay naging buo. Sa mga tala ng medical na archive, nakalista ang hindi bababa sa 70 mga iba't ibang substansya na ibinigay ni Morel kay Hitler sa nakaraang 5 taon. Marami dito ang eksperimento o mga nilutong gamot. Ang ilan ay walang komersyal na pangalan. Dumating ito sa mga bote na walang label at tanging si Morel lang ang nakakaalam ng laman nito. Mayroon ding mga extract mula sa mga glandula ng hayop, mga toniko na may base ng alak, at mga preparasyon na may sangkap tulad ng belladonna, caffeine, strychnine at atropine. Ginagamit ito upang kalmuhin ang nervous system, pasiglahin ang puso o pagpapabuti ng digestion. Ngunit kapag pinagsama-sama, nagiging hindi mahulaan ang epekto. Hindi kailanman inabisuhan ni Morel si Hitler tungkol sa mga panganib.
Inisip ni Hitler na ang lahat ay normal na gamot. Hindi siya humiling ng ikalawang opinyon at hindi pinayagan na ang ibang doktor ay suriin ang mga paggamot. Kapag may nagbigay ng pagdududa, agad itong tinatapos. Walang sino man sa kanyang paligid ang naglakas loob na magtanong kay Morel. Siya ang may direktang access sa katawan ng diktador, walang filter. Habang lumilipas ang mga taon, tumaas ang bilang ng mga injections na natanggap ni Hitler araw-araw. Sa simula, 1 o 2. Kalaunan, umabot na ito sa 6 o higit pa. Ang ilan ay para gumising, ang iba ay para maibsan ang sakit, at ang iba ay para lang mapanatili ang kanyang kalagayan. Bawat dosis ay unti-unting inilalayo siya mula sa kanyang natural na kalagayan. Ang Hitler na nagsasalita sa mga talumpati ay hindi na siya mismo kung wala ang kanyang kemikal na routine. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay hindi na ilahad sa mga opisyal na pahayag, ngunit makikita ito sa mga kwaderno ng doktor at sa mga ulat mula sa mga allies. Ang tila isang medikal na paggamot ay talagang isang adiksyon na pinapalakas ng pangangailangan na magpatuloy sa operasyon. Ang timpla ng cocaine, Eucodal at mga stimulant ay naging isang pang-araw-araw na cocktail na nagpanatili kay Führer sa harap ng pisikal at mental na pagkapagod na kanyang nararanasan. Ang chemical na bilog ng Ikatlong Reich. Hindi lang si Hitler ang pinagamot ni Morel. Sa paglipas ng panahon, maraming mataas na opisyal ng Nazi ang lumapit din sa kanya. Si Goebbels, Himmler, Bormann at maging si Speer ay tumanggap ng mga gamot mula sa kanya. Ang ilan ay ginawa ito ayon sa payo mismo ng Führer, ang iba naman ay dahil sa kuryosidad o pangangailangan. Ang doktor ay naging isang permanenteng bahagi ng mga pagpupulong ng kapangyarihan. Ang kanyang maletang laging malapit, puno ng mga botelyang walang label at mga personal na gamot. Si Goebbels, halimbawa, ay may mga migraine, chronic na pagkapagod at sakit sa tiyan. Pinipigyan siya ni Morel ng mga halo na katulad ng kay Hitler, mga painkiller, toniko na may alcohol at mga tabletang pampakalma. Nagbibigay din siya ng mga iniksyon kung malala ang nararamdaman. Ang ministro ng propaganda ay nagtitiwala sa kanya, bagamat binabatikos siya sa likod ng kanyang likod dahil sa hitsura nitong madulas at ang magulo niyang paraan ng pagsasalita. Mas tahimik si Himmler, sinubukan niyang uminom ng ilang toniko, ngunit hindi siya pumayag na mag-iniksyon si Morel sa kanya. Mas gusto niya ang kanyang mga sariling doktor at gumagamit siya ng natural na medisina. Gayunpaman, sa mga oras ng tensyon, tinanggap din niya ang ilang mga gamot mula kay Morel. Si Bormann, sa kabilang banda, ay naging isang regular na pasyente. Palagi siyang humihingi ng mga gamot para makatulog, para sa stress at upang ayusin ang kanyang digestion. Madalas siyang kumonsulta, lalo na kapag nakita niyang malapit siya sa Führer. Si Speer ay nagtangkang manatiling malayo. Bagamat nagkaroon siya ng kontak kay Morel, iniiwasan niyang maging dependent. Tinutok niya ang kanyang pansin sa kung paano ang ibang mataas na opisyal ay sumasandal sa mga pinaghalong gamot ni Morel. Sabi niya, ang kapaligiran ng kapangyarihan ay puno ng mga improbisadong gamot, na bawat isa ay may sariling bote, dosis at kemikal na gawain. Nagsabi si Speer na ang opisina ni Hitler ay amoy disinfektante at mga produktong panggamot kaysa sa isang command office. Pati ang mga personal na katulong ni Hitler ay tumatanggap ng paggamot. Ang ilan ay dahil sa tunay na karamdaman, ang iba naman ay upang hindi mapag-iwanan sa bilog ng kapangyarihan. Ang magpakonsulta kay Morel ay naging paraan upang ipakita ang pagkakaroon ng koneksyon sa leader. Ipinapakita nito ang access, tiwala at katapatan. Kaya naman pinalawak ni Morel ang kanyang impluwensya higit pa sa larangan ng medisina. Pumasok siya sa mga pagpupulong, pagkain at biyahe. Tinutulungan din ni Morel ang mga banyagang bisita. Nang mawala ng malay si Pangulong Emil Hácha ng Czechoslovakia pagkatapos ng isang pagpupulong kay Hitler, siya ang nag-revive sa kanya. Ininjektan siya ng koramina at iba pang mga gamot at agad siyang bumangon sa ilang minuto. Ang kilos na ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon. Sinasabing kaya niyang buhayin ang sinuman gamit lamang ang isang iniksyon. Nagsimulang tawagin siya ng ilan bilang ang mambubuhay. Ang kanyang kasikatan ay tumawid sa mga hangganan, sa mga ulat ng mga allies
tinukoy siya bilang ang doktor ng rehimen. Hindi dahil sa kanyang karanasan, kundi dahil sa kanyang direktang access sa katawan ni Hitler. Kontrolado niya ang kalagayan ng katawan nito, ang kanyang enerhiya at ang kakayahan niyang gumawa ng desisyon. Nasa kanyang mga kamay ang makina ng kapangyarihan ng Reich, kaya't siya ay naging isang mahalagang tao kahit wala siyang ranggong militar. Ang kanyang etika sa medisina ay maaring pagdudahan. Gumagawa siya ng sarili niyang mga gamot nang walang anumang external na kontrol. Hindi siya sumusunod sa mga protocol, hindi siya naguulat sa ibang mga kasamahan sa medisina, at hindi tinatanggap ang mga kritisismo. Mayroon siyang mga investment sa mga kumpanya ng gamot, tulad ng gumagawa ng Ultraceptil. Gumagamit siya ng mga produktong may personal na interes siya sa ekonomiya. Hindi nakabatay ang kanyang mga paggamot sa malinaw na medikal na ebidensya, kundi sa trial and error. Kung hindi gumana ang isang bagay, susubukan niyang maghanap ng ibang opsyon. Kung magtagumpay, inuulit niya ito kahit may mga side effects. Ang mga medikal na tala ay nagpapakita na maraming mga mataas na opisyal ang naging dependent sa kanyang mga formula. Sa mga mahahabang pagpupulong, humihingi sila ng mga tabletang pampagising. Sa mga oras ng tensyon, inumin o iniksyon upang kalmahin ang nerbiyos. Ang mga desisyon ng rehimen ay hindi lang dumaan sa mga politikal na estratehiya, kundi pati na rin sa epekto ng mga substansyang ito. Hindi bihira na ang mga desisyon ay na-delay hanggang sa dumaan si Morell sa isang opisyal. Ang katawan ni Hitler ay ang pinakamaraming na-intervene, ngunit hindi ito ang tanging katawan. Ang kemikal na kapangyarihan ay umabot sa kanyang mga kasama. Ang halo ng medisina, adiksyon at kaginhawaan ay naging bahagi ng sistema. Ang mga malalapit sa kanya ay alam na may kapangyarihan si Morell, hindi lang dahil sa kanyang ginagawa, kundi dahil din sa kanyang nalalaman. Mayroon siyang access sa katawan at pati na rin sa mga lihim, nakikinig, nagmamasid, nagre-rehistro. At hindi siya nagsasabi ng kahit ano na hindi angkop, hindi siya naging opisyal na bahagi ng gabinete, hindi siya naguutos, hindi siya pumipirma ng mga dekrito, ngunit ang kanyang presensya ay palaging naroroon. Ang kanyang anino ay makikita sa mga pasilyo, sa mga kwarto, sa mga opisina, at palaging may kasamang maleta. Kaya't nang walang uniforme o rango, naging isa siya sa mga pinakamalapit na tao kay Führer. Ang bilog ng pagtitiwala na ito na binuo sa pamamagitan ng mga iniksyon, toniko at katahimikan ay hindi aksidente. Isa itong estratehiya ng mutual na kontrol. Kailangan ni Hitler si Morell upang gumana, at kailangan ni Morell ang kapangyarihan upang manatiling hindi matitinag. Isang ugnayang nagsimula sa isang bitamina na nauwi sa isang kumpletong sistema ng dependency. Walang sino man sa labas ng bilog na iyon ang makakaintindi at walang sino man sa loob ang magtatangkang sirain ito. Ganito nawala ang mga digmaan sa ilalim ng epekto ng pervitin at opio. Habang umuusad ang digmaan, ang mga desisyon ni Hitler ay naging mas padalos-dalos. Napansin ng kanyang mga general na hindi na siya masyadong nag-aanalisa. Nagbibigay siya ng mga mabilis na utos, minsan na walang estratehikong kahulugan. Ito ay tumutugma sa mga araw na may pinakamaraming medikal na interbensyon. Patuloy na ibinibigay ni Morell ang kanyang routine ng mga iniksyon kahit pa sa mga pagpupulong pang-militar. Ang katawan ng diktador ay nanatiling nakatayo dahil sa patuloy na halo ng mga pampasigla at pampakalma. Sa mga pangunahing kampanya tulad ng pagsalakay sa Unyong Sobyet, ang mga epekto ng mga droga ay mas kitang-kita. Si Hitler ay hindi natutulog ng maayos, hindi tumitigil sa pagsasalita at laging nangangailangan ng agarang aksyon. Kung hindi umayon ang plano ayon sa kanyang inaasahan, sinisisi niya ang pagkapagod ng mga opisyal o ang takot ng mga sundalo. Hindi siya tumatanggap ng mga pagdududa o suhestyon. Ang kanyang pananaw sa kalaban ay labis na pinalalaki. Minsan ay nagsasalita siya tungkol sa mga katang-isip na pag-atake o mga tagumpay na hindi naman nangyari. Ang mga general tulad ni Guderian at Rommel ay nagsimulang magduda. Napansin nila ang mga biglaang pagbabago sa kanyang kalagayan. Isang araw ay euphoric siya, sa susunod ay nalulumbay. Ang relasyon niya sa kanyang mga komandante ay naging tensyonado.
May ilan na nagmungkahi na siya ay suriin ng isang psychiatrist, ngunit wala ni isa ang naglakas loob na gawin ito. Si Morel, na dapat sana ay maging medical na tagapagsala, ay nag-a-adjust lamang ng mga dosis. Hindi siya nagre-rekomenda ng pahinga o anumang pagbabago sa paggamot. Kung si Hitler ay may insomnia, binibigyan siya ng pampatulog. Kung siya ay parang walang buhay, binibigyan siya ng iniksyon na magpapasigla sa kanya. Kung may sakit siya sa tiyan, ipinapahid niya ang Yokodal. At kung wala ng epekto, sinusubukan niyang pagsamahin ng mga bagong kombinasyon. Ang katawan ni Führer ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Sa mga harapan, ang lohika ay pareho. Patuloy pa rin ang pagbigay ng perbitin sa mga tropa. Ginagamit ito upang mapabilis ang mga pagmartsa, tiisin ang lamig o mapanatili ang moral ng mga sundalo. Ang problema ay, matapos ang unang epekto, dumarating ang matinding pagkapagod. Maraming sundalo ang nakakaranas ng pagkaputok ng ugat, delirium o mga krisis na nerbiyos. Ngunit hindi ito iniulat ng mataas na komandante bilang epekto ng mga droga, kundi bilang isang kahinaan ng bawat isa. Sa ilang unit, hinihingi ng mga komandante na inumin ito bago magsagawa ng operasyon. Sa iba, ipinapamahagi ito ng walang kontrol. Ang methamphetamine ay naging bahagi ng sistemang logistiko. May mga plano ng pagpapadala ng milyon-milyong pildoras. Inisip ng hukbong Aleman na ito ay isa pang sandata. Maging ang mga mas malalakas na bersyon, tulad ng D9-8, isang gamot na pinagsama ang cocaine, pervitin at morphine, ay sinubukan. Pinatesting ito sa mga bilanggo sa Sachsenhausen. Nais nilang makagawa ng mga sundalo na hindi nakakaramdam ng gutom o sakit. Ipinaalam kay Hitler ang mga eksperimento at pinayagan niya ito. Ang layunin ay lumikha ng mga mandirigmang hindi napapagod, kahit na hindi nila ganap na nauunawaan ang kanilang ginagawa. Sa loob ng bilog ng kapangyarihan, nagbago rin ang kapaligiran. Si Goebbels, Bormann at ang iba pa ay tumatanggap ng mga gamot mula kay Morel. Ang iba ay gumagamit nito upang manatiling malinaw ang pag-iisip. Ang iba upang makatulog o kalmahin ang nerbiyos. Ang mga pagpupulong ay naging mas magulo. Minsan ay umaabot ng ilang oras na walang kinalaman. Sa iba naman, hindi tumitigil sa pagsasalita si Hitler habang ang iba ay tumatango na hindi ganap na nauunawaan. Noong 1944, nang ang digmaan ay pabagsak na, ang katawan ni Hitler ay mas lalong dumideteriorate. May mga panginginig siya sa kaliwang kamay, hirap maglakad at mga problema sa paningin. Patuloy na pinagamot siya ni Morel tulad ng dati. Pinagsasama ang mga gamot upang maibsan ang bawat sintomas. Ngunit hindi na ito sapat. Ang mga desisyon ng Führer ay naging mas erratic. Nagtutok siya ng mga imposibleng opensiba, tinanggihan ang mga lohikal na pag-atras at nag-isolate ng ilang oras. Sa labanan ng Ardenas, halimbawa, hindi pinansin ni Hitler ang lahat ng mga negatibong ulat. Naniniwala siyang kaya nilang basagin ang mga linya ng kalaban. Hindi siya nakikinig sa mga komandante. Mas tinitingnan niya ang kanyang mga nararamdaman kaysa sa mga datos. Naniniwala siyang kaya pa niyang manalo kahit na ang lahat ng mga pahiwatig ay nagsasabing kabaligtaran. Ang optimismo na ito ay hindi nanggaling sa pagsusuri, kundi sa isang maling pananaw na pinapalakas ng mga gamot. Pinataas ni Morel ang dosis ng mga pampasigla sa mga yugtong iyon ng euphoria. Kapag bumaba ang kanyang mood, binibigyan siya ng mga pampakalma. Hindi natigil ang bilog na iyon. Ang mga talumpati ni Hitler ay nagbago rin. Naging mas mahaba, magulo, puno ng paulit-ulit na mga pahayag. Ang mga nakikinig ay napansin na ang kanyang tono ay hindi na matatag, kundi pilit. May mga nag-isip na siya ay may sakit. Ang iba naman ay nag-isip na siya ay nawala ng pag-iisip. Ngunit karamihan ay alam na siya ay nasa ilalim ng epekto ng isang bagay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang balat ay maputla. Lahat sa kanya ay nagpapakita ng pagkapagod. Pati ang kanyang body language ay iba. Ang kanyang mga galaw ay magulo at mabigat. Minsan ay hindi na niya makontrol ang mga spasms.
Sa mga tala mula sa bungkero sa Berlin na i-record ang mga patuloy na bisita ni Morel hanggang sa katapusan. Kahit sa mga huling araw, patuloy niyang binibigyan si Hitler ng mga iniksyon. Nang hindi na siya makalakad ng maayos, tinulungan pa siyang umupo. Patuloy siyang pumipirma ng mga dokumento, ngunit hindi na alam kung ano ang ginagawa. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagkukunwaring normal pa rin ang lahat, kahit na alam nilang malapit na ang pagbagsak. May ilang opisyal ng SS na nagrereklamo tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Führer. Gusto nilang itigil ang mga pagpupulong, ngunit walang naglakas loob na magsalita ng malakas. Ang digmaan ay hindi lang nawalan sa mga larangan ng labanan, nawasak din ito sa loob ng isang ulo na puno ng mga kemikal. Ang mga droga ay hindi lang nakaapekto sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kakayahan na maunawaan ang nangyayari. Hindi siya pinigilan ni Morel. Pinanatili lang niyang gumagana si Hitler sa pinakamahabang oras na posible. At habang ang rehimen ay bumagsak sa mga piraso, patuloy pa ring umaasa si Führer sa isang araw-araw na iniksyon upang manatiling nakatayo. Ganito natapos ang siklo na nagsimula halos 10 taon na ang nakalipas sa isang simpleng iniksyon ng bitamina. Sa kanyang huling linggo ng buhay, hindi na kumain si Hitler. Natutulog siya ng saglit at nanatili lamang gising gamit ang mga pampasigla. Halos hindi na siya makapagsalita. Nagbabasa siya ng mga ulat ng mahina at nagbigay ng mga utos na hindi nasusunod. Nakapalibot na ang Berlin, walang umaasa ng pagtakas. Ngunit patuloy pa rin niyang tinatanggap ang mga iniksyon. Sa kanyang panloob na mundo, naniniwala pa siyang kaya niyang tumagal. Sa labas, ang lahat ay nawala na. Katawan ni Hitler, 150 banga, panginginig at kabaliwan. Pagkatapos ng pagbagsak ng Ikatlong Reich, nagsimulang lumitaw ang mga dokumento na nagpapaliwanag ng detalyado ang medikal na kalagayan ni Hitler. Karamihan dito ay nagmula sa personal na archive ni Morel na nag-iingat ng mga clinical notes, reseta at pang-araw-araw na obserbasyon. Nagdagdag pa ang mga ulat mula sa mga alyado, tulad ng ginawa ng OSS, kung saan sinubukan ng mga Amerikanong psychiatrist na buuin ang kanyang psychological at physical na profile. Lahat sila ay nagkakasundo, hindi lamang naging isang politikal at militar na leader si Hitler, kundi isang chronic na pasyente na pinanatiling aktibo sa pamamagitan ng artipisyal na paraan. Nang pumasok ang mga Sobyet sa Berlin, hindi nila natagpuan ang katawan ng Führer sa kalagayan na angkop para sa isang kumpletong autopsy. Ayon sa mga testimonya mula sa mga huling araw, ginugol ni Hitler ang mga oras na natutulog, may hindi regular na paghinga. Tumatayo lamang siya upang kumain ng kaunti o pumirma ng mga papel na hindi niya ganap na nauunawaan. Hindi na siya tinutulungan ni Morel. Pinalayas na siya mula sa bunkers ng ilang araw bago iyon. Sinabi ng iba na ito ay dahil sa presyon mula sa kanyang paligid na hindi na nagtitiwala sa kanya. May ilan naman na naniniwala na ito ay isang desisyon ni Hitler mismo nang makita niyang hindi na tumutugon ang kanyang katawan. Ang mga tala ng Morel ay nagpapakita na sa huling 6 na buwan, tumanggap si Hitler ng mahigit 30 iba't ibang mga substansya ng tuloy-tuloy. Kasama sa cocktail na ito ang mga steroid, morphina, methamphetamines, barbiturates, mga konsentradong bitamina, bismuth salts, glandular extracts, hormones, stimulants ng nervous system at mga sedatives. Bawat araw ay may bagong halo, ina-adjust batay sa mga sintomas sa oras na iyon, hindi kailanman binawasan ng dami. Sa halip, habang siya ay nanghihina, lalo pa itong tumaas. Pagkatapos ng digmaan, ang mga dokumento ay sinuri ng iba't ibang medikal na koponan. Isa sa mga pinakamadetalye ay ang ginawa ni Dr. Leonard Heston na nirepaso ang mga file ni Morel at nagbigay ng konklusyon na si Hitler ay nagpapakita ng advanced na dependency sa mga kemikal. Mayroon din siyang mga sinyalis ng Parkinson's marahil dulot o pinatindi ng mga gamot. Ang kanyang neurological na estado noong 1945 ay hindi matatag. Siya ay nagpapakita ng panginginig, matigas na mga kalamnan, pagkawala ng koordinasyon at mabagal na kaisipan. Hindi na siya tumutugon tulad ng dati. Ang mga British Intelligence Services ay nagtipon din ng mga ulat.
Ang ilang mga opisyal ng SS na nahuli ay nagsabi na si Hitler ay nagkaroon ng mga episodes ng disorientation, nakakalimutan ang mga pangalan at inuulit ang mga utos na hindi niya namamalayan. Iniuugnay nila ito sa stress, ngunit nakakita ang mga alyadong doktor ng ibang paliwanag. Isang kombinasyon ng pisikal na pagkasira at neurological damage dulot ng matagalang paggamit ng mga substansya. Ang pinakapinatakot na diktador sa Europa ay nauwi sa pagiging isang pasyente na hindi kayang tumayo ng walang tulong mula sa kemikal. Ang mga testimonya mula sa mga nakakita sa kanya sa mga huling araw ay nagpapatibay sa ideyang ito. Ang kanyang hitsura ay tila isang matandang may sakit. Nakayuko, may kulay abong balat, mga mata na nakalubog, at mga kamay na nanginginig. Nahihirapan siyang maglakad, kailangan ng tulong upang tumayo, at paminsan-minsan ay nagsasalita ng mag-isa. Hindi siya naliligo ng regular, kumakain ng kaunti, at tinatanggihan ng anumang uri ng emosyonal na ugnayan. Isang katawan na pagod, pinananatiling gumagana lamang ng mga iniksyon ni Morel. Nang suriin ng mga alyado ang medical na kit na natagpuan sa bunkers, natagpuan nila ang higit sa 150 bote. Marami sa mga ito ay walang malinaw na etiketa. Ang ilan ay naglalaman ng mga substansya na ipinagbabawal na sa ibang mga bansa. May mga natirang cocaine, codeine, atropine at mga experimental na preparasyon gamit ang yodo at mercury. Lahat ng iyon ay dumaan sa katawan ni Hitler. Walang tamang clinical na pagsubaybay. Walang tamang diagnosis. Lahat ay batay sa intuisyon ng isang doktor na nagsasama ng lahat batay sa agarang epekto. Ang kaso ay naging paksa ng pag-aaral. Sa mga universidad, mga laboratorio at mga medical conference, tinalakay ang pasyente A bilang isang extreme na halimbawa ng politisasyon ng medisina. Isang leader na itinuring na isang makina na hindi maaaring huminto. Bawat sintomas ay inaayos ng ibang gamot nang hindi tinutukoy ang tunay na sanhi. Bawat pagbagsak ay tinatago ng bagong dosis. Ang medisina ay tumigil na maging kalusugan at naging isang kasangkapan para sa pagpapanatili ng kapangyarihan. Ang archive ni Morel ay napanatili ngayon bilang isang patunay kung paano ang isang doktor na walang limitasyon ay maaaring makaapekto sa tadhana ng isang bansa. Ang mga tala ay nagpapakita ng isang pasyente na humihingi ng tulong ngunit hindi tinatanggap ang kahinaan. Isang doktor na tumutugon gamit ang mga iniksyon at tabletas, at isang sistema na nagpapahintulot nito ng walang pagtatanong. Ang archive ay naglalaman ng higit sa 1,000 at 100 clinical na tala. Marami sa mga ito ay isinulat ng mabilis, puno ng mga abbreviation, bilang at mga code. May mga hiwalay na mga papel, mga sobre na may pulbos ng mga gamot na tinadtad at mga reseta na isinulat sa mga code. Tanging si Morel lamang ang nakakaintindi nito. Ang ilang mga timpla ay hindi kailanman natukoy ng tiyak. Marami sa mga formula na ginagamit niya araw-araw ay likha niya, hindi kailanman inaprubahan ng anumang autoridad sa kalusugan. Natagpuan ng mga alyadong doktor ang mga substansya na noong mga taon ng 40 ay ipinagbabawal na sa ibang bahagi ng Europa. Mga iniksyon ng strychnine sulfate, mga derivative ng arsenic at mga timpla na may mercury. Ginagamit ang mga ito upang pasiglahin ang nervous system, ngunit nagdudulot din ng malubhang epekto sa katawan. Ipinakita ni Hitler ang mga sintomas na tumutugma sa mga epekto nito: chronic diarrhea, malabo ang paningin, disorientation sa gabi, at pananakit ng kalamnan. Lahat ng ito ay nakadokumento sa mga ulat, ngunit hindi ito itinuring ni Morel na dahilan upang itigil ang paggamot. May mga indikasyon din na si Morel ay nagsasagawa ng maliliit na klinikal na pagsusuri kay Hitler bilang tanging pasyente. Binabago ang mga dosis, pinaghalo ang mga substansya at isinusuat ang mga epekto. Walang siyentipikong pagsusuri. Walang pagsubok. Tanging mga personal na talatulad ng magandang reaksyon o bahagyang pagbuti. Sa ilang kaso, kapag ang resulta ay negatibo, ito ay simpleng hindi isinama. Pagkatapos ng digmaan, ang figura ni Morel ay isinuri.
Ininterview siya ng mga Sobyet. Ininterview siya ng mga alyado. Ngunit hindi siya hinatulan bilang isang war criminal. Namatay siya noong 1948 matapos magdusa ng maraming problema sa kalusugan. Ang kanyang mga huling buwan ay ginugol sa isang ospital na may mga sintomas na kahalintulad ng mga dulot niya sa kanyang pinakasikat na pasyente: panginginig, kalituhan, panghihina. Namatay siya nang hindi humarap sa isang hukuman. Ang medikal na kasaysayan ni Hitler ay isang babala ngayon. Hindi lamang tungkol sa paggamit ng mga droga sa kapangyarihan, kundi tungkol din sa katahimikan na pumapalibot dito. Walang sinuman ang naglakas loob na magsabi sa kanya na tumigil. Walang nagpigil kay Morel. Ang gabinete, ang mga general, ang mga katulong. Lahat sila ay alam na siya ay nag-iinjekta ng isang bagay bawat araw, ngunit lahat sila ay tumingin sa ibang direksyon. Ang resulta ay isang leader na nawalan ng koneksyon sa realidad, pinananatili ng isang rutang kemikal na walang kontrol. Ang klinikal na legasiya ni Hitler ay hindi natagpuan sa mga aklat ng kasaysayan ng politika, kundi sa mga medikal na tala na puno ng mga pagkakabura, abbreviation at imposibleng kombinasyon. Isang rehimen na pinananatili ng takot, propaganda at digmaan, ngunit pati na rin ng mga kemikal. Ang kwento ng isang diktador na namuno sa ilalim ng epekto ng mga substansya araw-araw hanggang sa huling minuto ng kanyang buhay. Sa mga gitnang taon ng Ikatlong Reich, hindi lamang isang autoritaryanong estado ang pinamunuan ni Adolf Hitler, kundi namuhay din siya bilang isang pasyente na may mga persistenteng sintomas na tinutugunan araw-araw gamit ang mga gamot na inihanda ng kanyang personal na doktor, si Theodor Morel. Nagsimula ang paggamot sa mga bitamina at mga suplemento para sa pagtunaw at nagtapos sa paglalaman ng mga methamphetamine, opioid, cocaine, mga stimulants ng nervous system at mga sedatives. Bawat sintomas ay tinutugunan gamit ang iba't ibang substansya. Ang pananakit ng tiyan, insomnia, pagkapagod o pagkabahala ay binibigyan ng agarang solusyon. Sa paglipas ng panahon, ang mga kombinasyong ito ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na routine. Walang external na superbisyon. Walang ibang doktor ang kinonsulta. Ang mga desisyon sa klinikal na aspeto ay ginawa ng pribado at ipinatupad ng walang interruption. Ang mga epekto ay naging maliwanag. Nagkaroon si Hitler ng panginginig, matigas na mga kalamnan, mga episode ng disorientation, hirap sa pagsasalita ng malinaw, at isang ganap na pagdepende sa mga dosis na kanyang tinatanggap. Ang mga pinakamahalagang desisyon sa politika at militar ay ginawa habang ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng epekto ng mga hindi reguladong mga gamot araw-araw. Gayunpaman, walang nag-intervene. Alam ng mga tao sa kanyang paligid na siya ay tumatanggap ng mga iniksyon ng patuloy. Ang mga general, mga katulong at mga ministro ay nakakita ng mga pagbabago sa kanyang pisikal na kalagayan at mood. Ngunit walang nagtanong sa pagpapatuloy ng paggamot. Ang mga dosis ay nanatili hanggang sa mga huling araw ng kanyang buhay kahit na hindi na siya makapag-isa o maintindihan ang mga dokumentong pinipirmahan niya. Ang klinikal na talaan ni Morel ay nagpatunay sa bilang at uri ng mga substansyang ginamit. Higit sa 150 bote ang natagpuan sa bunkers. Ang ilan ay naglalaman ng mga eksperimental na produkto. Ang iba naman ay ipinagbabawal na sa ibang mga bansa. Lahat ng ito ay ibinibigay ng walang opisyal na kontrol. Ang medikal na kasaysayan ni Hitler ay nagpapakita kung paano ang isang pinuno ng estado ay pinanatili ng artipisyal na sistema ng kemikal. Ang kanyang katawan ay hindi pinanatili dahil sa kalusugan, kundi dahil sa pangangailangan ng patuloy na pagganap. Itinuturing siyang isang pasyente na hindi maaaring tumigil. Ang mga desisyon ng rehimen ay nakadepende rin sa hindi nakikitang medikal na routine na ito.